The Boss Husband. Credit to the author. 1581-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. SPG bawal sa bata. Sobrang mayabang. Nagulat si Justin sa bilis ng paggalaw ni na Wilmar at Octavius. Hindi niya inaasahan na matatapos ang ganoong kalaking pag-atake sa isang kisap mata. Nang makita ang pamilyar na Ice Dome Domain, biglang naisip ni Justin ang nangyari sa Arnhem Land, Australia. Ang matandang ito ay si Wilmar. Siya ba ang umatake sa kanya habang nakasuot ng maskara? Nang makita na ang kanyang buhok ay hindi kamukha nito, ngunit mahirap ding sabihin. Wala nang oras si Justin na mag-isip pa dahil nalalapit na ang Nebula Sword Formation ni Octavius. Maaaring kontrolin ng Nebula Divine Sword na ito ang espiritu ng 5 elemento, kaya nang bumagsak ang lumilipad na espadang ito, mayroon itong lahat ng uri ng mga bagay, na may kombinasyon ng lakas at lamang, at tumaas ang kapangyarihan nito. Hindi nang ahas si Justin na makipagsapalaran. Kung siya ay bininyagan ng gayong siksik na lakas ng espada, siya ay masusugatan kahit gaano pa kalupit ang kanyang katawan. Ang Primal Chaos Soul ay halos basagin ng Sword Rain ng ilang beses, ngunit sa kabutihang palad, si Justin ay patuloy na ginamit ang kapangyarihan ng Chaos upang muling mag-supply, at sa wakas ay nakaligtas sa pag-ataking ito. Walang alinlangan ang 4 na matanda sa lakas ni Hongmeng. Nag-inject sila ng tranquilizer sa isang grupo ng mga magsasaka, at lahat sila ay nagkaroon ng kumpiyansa bilang resulta. Pagkatapos ng lahat, katwiran nila, hindi ganoon kahirap talunin si Justin. Ngunit si Octavius, na talagang gumamit ng pinakahuling hakbang, ay nagulat. Nanguna siya sa kabila ng katotohanan na ang kanyang Nebula Sword Formation ay nagkakahalaga ng maraming true yuan para magamit. Hindi niya inasahan na may epekto ito kay Justin. Kinumpirma ng panig na hindi maliit ang agwat sa pagitan nila. At least, matatalo siya sa ilang stroke. Gayunpaman, ang palaso ay nasa busog na at kailangang ipadala. Ang mga kamay ni Octavius ay bumuo ng mga daliri ng espada at mabilis na gumuhit ng isang sword rune. Ang tibak ay walang hanggan, narito ang impyerno na espadang kondado. Sa kanyang utos, isang biglaang pagbabago ang naganap sa Zuan Ice Domain. Nang akmang sasalakayin ni Justin ang misteryosong simboryo ng yelo, napansin niya na ang mga sword energy lightsabers na hindi pa nababaril sa kanya hanggang ngayon ay aktwal na gumagalaw sa lahat ng direksyon. Ang mga sword energy lightsabers na iyon ay hindi pa nawala noon, ngunit pagkatapos na maipasok ang mga ito sa lupa, lahat sila ay bumaril ng isang payat ngunit matalas na enerhiya ng espada, dumiretso sa ulo ni Justin. Bang bang bang! Ang Golden Metallic Symphony ay biglang pumutok, at ang makulay na sword energy ay pumaligid kay Justin at bumuo ng solid sword energy cage. Kaagad pagkatapos, ang Sword Hell ay nagsimulang mag-alis ng mga buhay, at ang sword energy ay nagmula sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng isang ganap na magulong espasyo ng enerhiya ng espada. Bawat segundo, 10,000 sword energy ang binomba ang Chaos Shield ni Justin. Naramdaman ni Justin na ang mga taktika ni Octavius ay medyo katulad ng sa Shushan Sword Art, katulad ng sa Abbas Morgana at Lucille, ngunit mas malakas kaysa sa kanila. Sa katunayan, si Justin ay hindi nagkamali ng hula, si Octavius ay talagang isang master ng Shushan daan-daang taon na ang nakalilipas, ngunit si Abbas Morgana, ang mga inapo ni Shushan, ay inisip na patay na siya, tulad noong nakita ni JC si Icarus Slade, ang Kunlun sect na nakatatanda, para siyang nakakita ng multo. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging maislan at dominante nitong Shushan sword technique, hindi pa rin siya makabuo ng tunay na kalamangan laban kay Justin. Ang buong katawan ni Justin ay nilamon ng nagngangalit na apoy, at ang kapangyarihan ng pagsira sa mga patay at pagkabulok ay may halong kapangyarihan ng pagsira sa mga patay at pagkabulok, na para bang hindi mabilang na mga makamandag na ahas ang nakasalikop sa enerhiya ng espada na nakaharap sa pang-aapi. Ang sword energy ay patuloy na nabasag sa isang iglap, at pagkatapos ng lahat, hindi nito nalabanan ang counter-attack ng Purple Fire, nakalaya si Justin mula sa sword prison, at gusto niyang tumago sa mahiwagang lugar ng yelo na ito. Ngunit si Wilmar ay naghihintay na, at ang Abyss Giant Blade na nakataas sa kanyang kamay ay kumukuha ng malaking halaga ng black-gray na enerhiya mula sa lahat ng panig, na ginagawang mas mabangis at madilim ang Abyss Giant Blade. Ito ba
Saglit na lumiit ang mga mag-aaral ni Justin, dahil sa kanyang pag-unawa sa madilim na apoy, ang pang-unawa ni Justin sa mga buhay na kaluluwa ay lubos na napabuti. Ang kalaliman na higanteng talim na ito ay talagang ninanakaw ang mga kaluluwa ng mga namatay na mga magsasaka ng pamilyang Nigel. Ang mga kaluluwa ng mga magsasaka na iyon ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, at dahil kamamatay lang nila, ang kanilang hinanakit ay napakabigat, na isang purong enerhiya sa mundo. Matapos masipsip ng napakalalim na talim na ito, ang kapangyarihang ibibigay ay natural na tataas ng tuloy-tuloy. Haha! Ikaw ay demonyo. Ang lakas ng loob mong sabihin na ako ay nasa landas ng dyablo. Ang iyong mahiwagang sandata ay tumago sa mga kaluluwa ng buhay, at kahit na mamatay ang mga magsasaka na ito, hindi sila makakaligtas. Hindi kaya mas matuwid ka kaysa sa akin. Napangiti si Justin ng sarkastikong, tumalon mula sa lupa ng walang takot, nagpalabnaw ng madilim na apoy sa paligid, at bumangga kay Wilmar. Ngunit bago niya maabot si Wilmar sa loob ng 100 talampakan, naharang siya ng 12-dosenang mga misteryosong pader ng yelo. Northern Dark Eye Soul, Magic Eye Star Rain. 100 Tile Zuan Ice. Ibinaba ni Wilmar ang kanyang espada, at bumaril ng hindi mabilang na mga araw ng misteryosong yelo mula sa lahat ng direksyon sa larangan ng Zuan Ice, lahat sila ay nakipagkumpetensya kay Justin, gustong barilin si Justin sa isang salan. Bukod dito, ang paligid ni Justin ay napapaligiran ng isang malaking piraso ng Asher na Zuan Ice, na nagpaliit sa hanay ng paggalaw ni Justin sa isang napakaliit na hanay. Sa Zuan Ice Domain, ang lahat ng yelo ng North Dark World ay kinokontrol ni Wilmar, ang Ice Arrow ay maaaring tumagos sa Ice Wall, ngunit si Justin ay hindi makadaan sa Ice Wall, at maaari lamang nasapilitang basagin. Nagpakawala si Wilmar ng isang malakas na dagindong at nilaslas ang napakalalim na higanteng talim na kasing laki ng isang gusali, naglalabas ng nakamamatay na itim na liwanag. Umuungol. Gitling. Ang dagindong ni Wilmar ay nagpasindek sa mundo. Tulad ng isang itim na kulog, bumagsak ito sa isang asul na multo at bumagsak sa kinatatayuan ni Justin. Ang madilim na apoy ay hindi kusang naapula sa ilalim ng pang-aapi ng hindi mabilang na mga araw ng yelo at mga dingding ng yelo, at ang higanteng talim sa kailaliman ay parang huling anting-anting, na may kapangyarihan ng mga multo na umiiyak at mga lobo na umaangal, na agad na pinatahimik ang mundo. Ang mga magsasaka ay napuno ng pananibik at kagalakan matapos silang matakot. Sa ilalim ng tulad ng isang panik na opens iba, si Justin ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na mag-react. Hindi man siya mamatay, malubha siyang masasaktan. Gaya ng inaasahan, sina Wilmar at Octavius, ang pinakamakapangyarihan sa 4 na matatanda ng Hongmeng, ay sabay na bumaril at agad na nagkusa. Gayunpaman, hindi sila ganap na masaya, at si Quentin at ang iba pa, na mas malapit sa battle center, ay nakakatakot na malungkot. Nawala ang usok at alikabok, at sumayaw ang mga kristal ng yelo. Biglang lumitaw ang isang eksena na nagparamdam sa maraming magsasaka na desperado. Nakita na lamang nila na sa lokasyon kung saan nalaslas ang napakalalim na talim ni Wilmar, isang malaking hukay na 12-dosenang talampakan ang lapad at mahigit 10 talampakan ang lalim ang lumubog sa lupa. Sa gitna ng higanteng hukay, isang matibay na figure ang itinuwid ang kanyang baywang, ang kanyang itaas na katawan ay hubad, ang isang kaliwang kamay ay nakataas mataas, at ang palad ng kanyang handheld ang talim ng kalaliman na higanteng talim na may dignidad. Ang laki ng dambuhalang talim na ito ay kasing laki na ng daan-daang tao, ngunit tila magaan ito at walang mahuli ng isang kamay. Ang nakakabang ulo ni Justin ay dahan-daang umangat, at ang kanyang mga kalamnan ay hindi pinalaki, ngunit puno ng lakas ng pagsabog. Naglabas sila ng mga pagsabog ng mahinang gintong liwanag kapag nakalantad sa sikat ng araw. Ang ikinatakot ng maraming magsasaka ay ang mga mata ni Justin ay nag-aapoy sa pang-aalipusta at panatikong apoy, na parang hinatulan na ng Diyos ng digmaan na umahan mula sa Jiuyohel ang lahat ng kamatayan. Paano? Posible ba? Kinuyam ni Wilmar ang hawakan ng higanteng talim gamit ang 2 kamay, bahagyang nanginginig. Kung haharingan ni Justin ang kanyang pag-atake gamit ang makapangyarihang kapangyarihan ng langit at lupa tulad ng Heaven Fire at Zuan Water, mauunawaan pa rin niya. Ngunit ang taong ito ay napakabaliw na ginamit niya ang kanyang laman at dugo upang labanan ang dumadagindong na suntok pagkatapos na tipunin ng higanteng talim ng kailaliman ng isang malaking bilang ng mga napinsalang kaluluwa.
Hindi mo inaasahan to, di ba? Matandang lalaki, kahit sa kamao ko lang, kaya kong talunin kayong lahat. Ang mga salitang ito ay naisip na mayabang. Sa katunayan, umaasa pa rin si Justin sa kapangyarihan ng kaguluhan upang protektahan ang kanyang katawan, kaya naman naglakas loob siyang kunin ang talim na ito, ngunit nangingibabaw din siya. Ibinuko ni Justin ang kanyang bibig na may malupit na ngiti, at bigla niyang hinawakan ang talim sa kanyang kaliwang kamay, ginamit ang talim ng higanteng talim ng kailaliman bilang isang taluktok, at sinaksak ito ng marahas pataas. Bang! Natigilan si Wilmar, ang hawakan ng kutsilyo sa kanyang kamay ay biglang nabitawan, at ang tuktok ay direktang tumama sa kanyang dibdib. Paf! Giting! Kahit na siya ay protektado ng True Yuan, ang napakalaking kapangyarihan na ito ay nagpalipad din kay Wilmar ng 12-dosenang mga paa pabalik-balik, na nagbuga ng ambon ng dugo. Malamig na ang hininga si Justin, pinaihit ang Abyss Giant Blade na nakuha niya, hinawakan ang hawakan sa kanyang kamay, at ikinaway ito ng 2 beses ng madali. Gusto kong humanap ng kutsilyong sapat ang laki para pumatay ng tao. Mabuti ang bagay na ito, kaya tatanggapin ko. Lumilitaw na bahagyang lumaki ang talon pagkatapos na iturok ni Justin ang sarili niyang kapangyarihan ng langit at lupa dito. Kamukha na ito ng isang malaking pampasaherong eroplano. Kamay ni Justin, ang isang 100,000 pound na kutsilyo ay kasing casual ng isang balahibo, mas nababaluktot kaysa sa kamay ni Wilmar, na kung ano ang magagawa ng abnormal na pisikal na kalidad ni Justin. Kahit na ito ay isa pang Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation Passing Stage Cultivator, hindi niya magagawa ang gayon. Itinutok ni Justin ang higanteng talim sa mga tao, ano pa mayroon, ilabas mo lang ito para parangalan ako, kapag naubusan ka ng galaw, papatayin kita. Ang yabang. Sobrang yabang. Hindi pa banggitin ng magic weapon ay ninakaw palayo kay Wilmar, at ang katotohanan na siya ay dumanas ng panloob na pinsala, ang Zuan Ice Domain ay natural na nasira, at ang sitwasyon ay bumagsak sa isang iglap. Matapos matalo ang ganoong malaking kaganapan, si Wilmar ay galit na hindi makapaniwala, ngunit hindi na siya nang ahas na umakyat muli. Si Octavius ay umatras din sa posisyon, hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makita ni Wilmar at Octavius na nabigo si Justin, hindi na nagdalawang isip si Alfred, at malakas na sinabi kay Stephen, Eldrin, kailangan mong lumabas. Bilis! Ilang beses na tumawa si Stephen sa ilalim ng itim na roba, alam kong hindi nila magagawa iyon, sasalubungin ka ng matanda kapag ganoon. Si Stephen ay lumutang patungo kay Justin na parang isang itim na ulap, at isang maliit na bagay na may suot na siyam na kaakit-akit na puting ilaw ang lumipad mula sa kanyang malawak na manggas. Nang makita ng mga taong may kaalaman ang siyam na maliliit na bagay, agad silang lumapit sa espiritu, at maging si Quentin at ang iba pa ay nagpakita ng kagalakan at pagtitiwala. Medyo naguluhan si Justin. Hindi niya alam kung anong pakulo ang gagawin ng kakaibang matandang ito. Babatuan na sana niya ito ng kutsilyo, ngunit nang makakita siya ng isang mapaghimalang eksena, natigilan siya. 1582. Ang siyam na dragon nails. Nakita niya si Stephen na ibinuka ang kanyang bibig, at ang isang malaking eskarlata na ambon ng dugo ay na-spray out na parang wala ng bukas. Hindi pa nga ako lumalaban, ano bang dugo ang inilalabas ng lalaking ito? Saglit na naguluhan si Justin, ngunit may naisip siya at nagkaroon ng masamang pakiramdam. Isa ba itong magic weapon na pinaganya sa ng kanyang buhay? May magandang ideya si Justin, dahil ang siyam na maliliit na puting pilak na bagay, pagkatapos makulayan ng lay ng blood mist, ay biglang naglabas ng agresibong aura, umisipsip ng asensya at dugo ng Stephen. Ngayon lang napagtanto ni Justin kung ano ang siyam na maliliit na bagay na iyon, sila ay siyam na nakakatakot na skeleton nails. Hindi niya alam kung saang material ginawa ang siyam na pako na ito. Isang bungo ang inukit at may buta sa ulo ng pako. Matapos kainin ng bawat bungo dugo ni Stephen, ang butas sa mga mata ay naglalabas ng madilim na pulang ilaw ng dugo, na partikular na nakakatakot. Hindi ito masyadong inisip Justin nang makita niya ang siyam na skeleton nails na lumilipad patungo niya na parang mga electric light. Gumamit siya ng Chaos Power at iwinagayway ang Abyss Giant Blade, nagbabalak na pigilan silang lahat.
Gayunpaman, ang siyam na skeleton nails ay hindi nilayo na atakihin si Justin mismo ngunit kumalat sa hanay ng 12-dosenang talampakan sa paligid ni Justin. Sa isang kisap mata, ang siyam na pako ay bumuo ng isang malaking paikot-ikot na porma sayon sa walang laman, na nagpapakita ng isang three-dimensional na hugis. Ang bawat bungo ay ang mata ng porma sayon, na nagpapalabas ng mga sinag na pulang dugo. Whoosh! Matapos ang bilis ng kidlat na dugo, pulang mga sinag ng ilaw ay magkakaugnay, sila ay talagang bumuo ng isang rib cage, na ikinulong si Justin. Ang pulang ilaw ay sumilaw sa translucent light na dingding at tinatakan ito ng husto. Sumimangot si Justin. Hindi niya inaasahan ang ganoong paraan, ngunit ikinatuwiran niya na wala sa mga taong ito ang kanyang kalaban at kahit na mayroong isang mahiwagang sata, basta na lang niyang babaliin ito. Kaya itinaas niya ang kalaliman na higanteng talo ng kanyang kamay, at ang pagtataas ng kanyang kamay ay isang pag-atake na nag-condense ng madilim na apoy at asul na apoy. Boom! Tapos ng isang napakalaking tunog, sumigaw si Justin sa kanyang puso. Hindi nasira ang pulang harang ng hola, ngunit nanatili itong hindi gumagalaw. Ang dugo ay namula mula sa bungo sa kuko, na binabaligtad ang lakas ng pag-atake ng utak. Para itong pader na maaaring sumasalamin sa lahat. Ano man ang tamaan ni Justin, ibabalik ito sa kanya. Ang Abyss Giant Blade sa kanyang kamay ay inaalis sa kanyang kamay, at maraming nagngangalit na asul na apoy at madilim na apoy din ang sumunog mismo kay Justin. Ano ba? Pinawi ni Justin ang apoy sa kahihiyan, sa katihang palad, hindi siya natatakot sa makalangit na apoy, kung hindi, papatayin niya ang kanyang sarili. Nang makita ang nakakahiyang pagtatagpo ni Justin, ang mga magsasaka ng Hongmeng at ng Hidden Clan ay tumawa ng malakas, at lahat sila ay nagpakita ng isang buntong hininga na parang sila ay tiyak na mananalo. Little Justin, sa tingin mo ba ay walang makakapag-ay sa iyo? Naglakas loob kang pumunta sa Illusion Realm para labanan ako at ang lahat ng mga master ng Hidden Clan at Hongmeng ng mag-isa. Kayang mo. Tumayo si Mary Chris habang nasa likod ang kanyang mga kamay at sinabing may masungit na mukha. Kaibang ngumiti si Arwin at sinabing, talagang karapat-dapat kang maging Elder Stephen, tila ikaw pa rin ang tunay na gulugad ng pamilya Nigel. Hoy! Ubo! Ubo! Tumawa ng malakas si Stephen, ngunit hindi niya napigilan ang patuloy na pag-ubo. May umaagos na dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang buong mukha ay napakaputla sa una, at siya ay mukhang mas lante kaysa sa kahoy na parang hindi siya malayo sa kamatayan, at ang presyon ng True Yuan ay mas mahina din. Ngunit halatang kampante pa rin si Stephen, tumingin kay Alfred, at sabing, Alfred, sa pagkakataong ito hiniling mo sa akin na lumaba, at nagawa ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Ngayon ay napakahina ng matanda, ngunit kailangan mong alagaan akong mabuti, baka samantalahin ng ilang kontrabida ang panganib ng iba. Talagang iyon ang kaso, makatitiyak si Elder Yin, ngayon silang mula sa iisang kampo, ang mga kapwa nila gustong patayin si Yin, si Elder Yin talaga ang ating tagapagligtas, matuwid na sabi ni Alfred. Natawa si Stephen, at sinabi niya ito, marinig ito ng lahat ng tao sa silid upang kahit nasubukan ng ilang tao na samantalahin ito, sila ay mawala ng mukha. Siyempre, kung may gustong umatake sa kanya, may kapangyarihan din siyang lumaban. Kaya lang ngayon, mas maraming atensyon ng mga tao ang nakatutok kay Justin, at si Stephen ay hindi partikular na nag-aalala. Patuloy na ginagamit ni Justin ang higantalim ng kailaliman upang laslasin ang nakapaligid na pulang hadlang, makalangit na apoy at tubig ng Zuan, ang kapangyarihan ng kaguluhan, nadudurog ng husto, at kahit na sumisipsip ng Chaos Cauldron, at umaatake ng may kuluhang kaluluwa. Gayunpaman, kahit paano lumaban si Justin, ang pulang harang na ito ay maaaring bawiin ang mga pag-ataking ito, ngunit si Justin ay halos nasugatan ng mag-isa. Sa kabutihang palad, ang tugon sa Endless Resolve Restoration Scripture ay napakabilis, kaya naglakas loob si Justin na subukan ito. Si Justin, sa kabilang banda, ay unti-unting natuklasan na pagkatapos na makulong sa loob, yung dugo red light spot ang nagsimulang lumitaw sa paligid niya. Nang mabahira ng mga light spot na ito ang kanyang katawan, nagbuga sila ng asul na usok. Ito ba ay kaagnasan? O masunog? Nang suriin ni Justin, natuklasan niya na ito ay mali. Ang dugong pulang ilaw na ito ay talagang sisipsipin ang sarili niyang dugo.
Bagamat napaliit na dugo ang nasisipsip, habang dumarami ang mga light spot, inakala ni Justin na may dugo pa siyang mananatili sa huli. Ang mas ikinagulat ni Justin, ay ang kanyang kalasag ng kapangyarihan ng langit at lupa, ang kapangyarihan ng kaguluhan, ay hindi maarang ang mga light spot na ito ay hindi nakikita. Lumutang si Stephen sa kulungan, at ngumiti ng malungkot, muling lalaki. Huwag kang magpumias ng walang kabuluhan, hahayaan kitang mamatay ng payapa ngayon. Ang 9 Dragon Nails ng matandang ito, kahit na ito ay isang middle grade magic weapon, ang kapangyarihan ay maihahambing sa mataas na grade magic weapon. Ito ay huwad ng sinaunang dakilang immortal dragon na dumaan sa Shanjing Lightning kasama ang kilya paglipas ng Kapigatian. Entablado. Ang magic weapon na ito ay kailangang pakainin ng essence at dugo ng matanda, at sa tuwing gagamitin ito, kainin nito ang malaking halaga ng blood essence, ngunit ito ay may kakayahang humabol at pumatay ng isang kalaban, at walang paraan upang maiwasan ito. Ang mga nakulong ay sisipsipin ng 9 Dragon Nails at magiging isang hindi gumagalaw na katawan sa loob lamang ng kalahating oras. Maaaring bitag ng mahiwagang sandata na itong sinumang kalaban na kahit isang yugto na mas mataas kaysa sa na may lakas ng matanda sa weak waters stage, na higit pa sa sapat, ubitag ka, isang cultivator sa Taiching Heavenly Tribulation passing stage. Ang iyong Heavenly Fire at Zuan Water, gaano man kabangges ang Chaos Cauldron, hindi nila masisira ang bitag. Ang nakakulong na mga pako ng dragon magbabalik lamang sa iyo. Nang marinig ang salitang ito, hindi napigilan ni Justin na makaramdam ng kaunting inis. Sinaunang immortal na ito ay tiyak na nakatagpo ng ilang matinding kinasusuklaman na kalaban, at kailangan niyang buhin ang gayong mahiwagang sandata. Alam ng Diyos kung paano ito nahulog sa mga kamay ni Stephen. Kinakakagulat na sinabi na ang pamilyang Nigel ang may pinakamaraming immortal na artifact, at ngayon ay nakakita na siya ng hindi bababa sa 3. Sa katunayan, hindi ito ang mahiwagang sandata na taglay na ng pamilya Nigel. Sa halip, nakuha ito ni Stephen sa pamamagitan ng kanyang sariling pakikipagsapalaran. Daan-daan ang nakalipas, at mahigit 300 taon na ang nakalilipas, sumali siya sa pamilya Nigel at naging dayuhang pinangalan ng Supreme Elder para sa Takgan. Sa normal na kalagayan, hindi pa payang lumabas ng pamilya Nigel si Stephen, dahil, sa kabila ng katotohanan na ang matandang ito ay mukhang nakangiti buong araw, siya ay isang mamamatay tao na madalas gumamit ng mga live cultivator bilang mga sakripisyo para sa 9 Dragon Nails na sumipsep. Kahit na siya ay inilarawan bilang lante at waluhay dahil kailangan niyang pakainin ang mahiwagang sandata na ito na may esensya ng dugo sa buong tap, kung hindi, siya ay magmukhang isang matanda sa kanyang cultivation na. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay masyadong malakas, at ang sunod-sunod na mga patriarch ng pamilya ng Nigel ay nambobola sa kanya sa lahat ng posibleng paraan, kahit na espesyal na tinatakan ang teritoryo para makapagsanay siya ng masa. Isipin mo na lang, kung nakatagpo ka ng mga cultivator tulad ni Nak at Franco na sobrang dalisay, kung mag-away sila, baka hindi niya sinasadyang mapatay ang isa sa kanila, ano rin ang pagpigil ito. Pagkatapos ng lahat, sa lakas ni Stephen, kaya niyang patayin ang magsasaka sa ibaba ng Shanjing Heavenly Lightning Tribulation passing stage ng mag-isa. Kaya lang, pagkatapos gamitin ang 9 Dragon Nails, magiging mahina ang katawan, at kailangan niyang alagaan ito ng mabuti kahit 10 taon, at mali itong mapakinabangan ng iba. Hindi lubusang maniniwala si Justin sa sinabi ni Stephen, at sinubukang ipatawag si Heavenly Fire at Xuanshui mula sa labas ng hola. Gayunpaman, maaaring putulin ng kulungan na ito ang kanyang divine sense, kaya hindi makapaglansad ng pag-ate si Justin mula sa labas. Sa oras na ito, sinabi ni Stephen sa mga masters sa likod niya, ano pa hinihintay ninyo? Para maiwasan ang iba pang kahihinan, bakit hindi ninyo ipadala ang True Yuan sa aking 9 Dragon Nails at mabilis na patayin ang batang ito? Si Quentin at ang iba pa ang nanguna sa lipad. Matapos lumabas at mahanap ang isa sa mga dragons, inilipat niya ang napaka-ringle na puwersang True Yuan dito. Ang iba cultivator ay sumunod, pinalibutan ang pulang dugo na hola, at nagsimulang gamitin ang kanilang True Yuan. Ang mga iskarlate na mata sa siyam na bungo ay naging mas malalim at mas mapanukso na parang lahat sila ay buhay, at pulang apoy ay nagsimulang matalo.
Hindi alam ni Justin kung ano ang ibig sabihin na, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan niya na ang mga red light spot sa paligid ng kanyang katawan ay lang tumaas, nagiging masiksik at nagsimula silang bumili sa pagsuso ng sarili niyang dugo. Damn! Pwede pa pala itong magic ko na ito. Biglang natauhan ni Justin, hindi nakakagulo na nagtipon sila ng malaking grupo ng mga tao. 15-3. Back up! Malalim na sumimangot si Justin. Tumayo sa hola, kinuyam ang kanyang mga kamao, at tumahimik habang ang isang maliit na pulang ilaw na lugar ay umagos sa kanyang dugo nang hindi mapigilan. Nang si Justin ay sumuko na sa pagtutol, ang lahat ng mga magsasaka ay lalong nasasabik at siyahan. Haha, ang yabang mo kanina, tapos ngayon mukha kang asong nawala, bakit hindi ka lumuhad at humingi ng awa? Tumawa si Mary Chris. Sa tingin ko, natakot siya na hindi siya makapagsalita. Sa kalahating oras, mawawala ang demonyong ito. Ngumisi si Alfred, ang aking pamilyang Nigel ay nawala ng higit sa 1,000 buhay sa iyong mga kamay, at babayaran ito ng iyong dugo. Sumigaw si Quentin, huwag mong sasayin ang iyong mga salita, patayin mo siya ng buong lakas, para magkaroon ng anumang kahihinatnan. Natahimik ang sasaka, ngunit karamihan sa kanila ay walang pakialam, dahil napakaliit ng pagkakataong makaalis si Justin. Ang Nine Dragon Nail ang pangalan ng sandata na ito. Narinig lang ng mga tao na ang gumagamit ay napatay dahil sa isang pagkabigo sa proseso ng pagpatakbo ng pag-imbento ng mahiwagang sandata na ito, ngunit walang precedent na ang nakakulong na tao ay maaaring naka sa kanyang sarili. Si Justin ay nakatayo sa gitna ng bilangguan, ang Chaos Cauldron ay daw ang umaaligid sa kanyang ulo, at ang Fierce Chaos Soul ay tila huminaho. Sa susunod na sandali, nang iangat ni Justin ang kanyang ulo, walang bakas ng pagkadisya sa kanyang mukha, ngunit isang bakas na kawalan ng kakayahan at emosyon na hindi mahuhulaan. Nagulat ako na magagamit mo pa rin ang ganong kamay. Ang mga magsasaka na nakapaligid sa bilangguan na Taranta, sa paniniwalang si Justin ay walang malay at nagsasala ng walang kaparirikon. Ngunit pagkatapos, biglang inilagay ni Justin ang Abyss Giant Blade face ring, at ang dalawang malayang kamay, ang isang kamay ay nag-apoy ng purple na apoy, at ang kabilang kamay ay nag-apoy ng asul na apoy, at sila ay masigla. Maliit na bagay, sinusubukan pa ring makipagbunyagi ha. Ito ay papabilis sa iyong mamatay. Sabi ni Arwin sabay tawa na lungkot. Hindi pinansin ni Justin, ngunit bigla niyang pinagsalpok ang dalawang nag-aapoy na kamay. Boom! Ang purple na apoy at ang asul na apoy ay nagbanggaan sa isang marahas na epekto, na parang dalawang enerhiya, isang lila at isang asul, ay nagsimulang kumagat at magkasalubong sa isa't isa. Matapos mag-stalk saglit ang dalawang halimaw, isang mahiwagang eksena ang lumitaw. Ang enerhiya na nilikha ang pagsasanib ng purple at asul na makalangit na apoy at ng Zuan War ay muling pinagsama. Ang mga braso ni Justin ay nakaumbok at buhol-buhol, gamit ang kagilalas na lakas upang i-compress ang dalawang puwersa, tulad ng isang napakalaking presyon, na ginagawa mas perpektong pinagsama ang dalawang puwersa. Buzz! 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 Ang tunog tulad ng pagkatalo ng mga electric spark ay nagsimulang lumitaw ng paulit. Isang nakakasilaw na ang nagsimulang lumitaw sa pagitan ng mga kamay ni Justin na para bang isang kaya ng malalakas na pinagmumuling liwanag ay malapit ng sabog. Ito ay naramdaman muna ni Quentin ang isang bagay, at hindi maisip kanyang mga mata. Naramdaman din ni War at ng iba pang mga mas ang isang kamangha-manghang kapangyarihan na hindi pa nakikita, at tila unti-unti itong tagaan sa bilangguan. Ang liwanag sa pagitan ng mga kamay ni Justin ay lumakas at taas, at ang ngiti ni Justin ay lalong naging baliw at baliw. Hehe! Haha! I don't mean. Ano mang nasa ibaba ng Ching, ang Heavenly Fire, at Zuan Water ay walang sabiha. I'm curious. Kung ang 9 Heavenly Lightning, ano ang magiging epekto nito? Itinaas ni Justin ang kanyang ulo at itinaas ang kanyang dibdib, biglang bumas ang kanyang mga kamay. Hoy! Isang lilang asul na electric light ang lumabas mula gitna ng kanyang mga kamay, parang isang mahabang sibat, na bumubuo ng isang malakas na puwersa ng kidlat na pakalabaw. Ang katawan ni Justin agad na binalot ng lilang asul na kulog at kidlat na para bang
Diyos ng kulog ay buhay at maayos, natatakot at makapangyarihan, nagliliwanag. Sa henerasyon ng unang paglog at kidlat, patuloy na pinaghalo ni John purple na apoy at ang apoy, at ang kulog at kidlat ay naging mas siksik at mas siksik sa hola, at ang lahat ng dugong pulang liwanag na spot ay biglang natangay, at ang mundo ay sumangga. Sa loob ng ilang sandali, ang lag ng pulang dugong hadlang ay akpan, na nag-iiwan lang isang magaan na bola na ng lilang asul na kidlat, na napakawalan ng kamangha-manghang kapangyarihan nito. Imposible. Tai Ching Heavenly Lightning. Si Fred, na nakakita lang kay Rosie na nalampasan ang kakan kamakailan lang, ay umungal ng naghisteryoso. Mapos makumpirma ang mga iniisip ng maraming magsasaka, ang kanilang mga mukha na mutla at ang kanilang mga taay na hati, at hindi makapaniwala sa kanilang kita. Nilikha ni Justin ang Tai Heavenly Lightning sa 9 Heavenly Lightning gamit ang kanyang mga kamay. Naramdaman ni Stephen, simulang manginig ang kanyang kaluluwa, at isang malaking presyon na nagmula sa 9 Dragon Net, na konektado sa kanyang sarili sa pamamagitan ng asensya ng dugo. Si Stephen ay nabalisa, at sumigap, mabilis na ilipat ang ilang truyuan. Gamitin ang truyuan para palakasin ang depensa. Malapit na siyang makatakas. Bisan mo. Kahit anong sigaw niya, nag-ulo na aso ng mga magsasaka. Ang kapangyarihan ng Tai Ching Heavenly Lightning ay napakalaki, at hindi ito may kukumpara sa makalangit na kidlat o sun water. Maging ang erythema na misipsip ng dugo ng 9 Dragon Nail ay tuluyan ng nag-evaporate, at ang mga bungo ay may posibilidad na maubusan ng dugo. Ang mga mata ni Quentin ay puno ng ayaw at fanatismo. Isa rin siyang cultivator ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation Passing Stage. Bakit si Justin ay nagtay ng kahangahangang pangangalat at kayang kontrolin ang makalangit na apoy, tubig ng Zuan na maaari pang pagsamahin ng pangyarihan ng langit at lupa? Ngayon, nakabitan niya ang Tai Ching Heavenly Lightning ng 9 Heavenly Lightning. Ito ay hindi talaga isang kasanayang maaaring taglayin sa alamat ng 9 Heavenly Lightning Tribulation Passing Stage Cultivator, at dapat itong hindi paghihiwalay sa Endless 12 Restoration Scripture. Habang iniisip niya ito, malong nagalit si Quentin, at wala siyang pagkakataong kumuha ang walang katulad na pamamaraan ng paglilinang na iyon. Malamang matatawa si Justin, alam niya kung ano ang iniisip ni Quentin. Naibigay na sa kanya ang paraang ito ng pagsasanay, ngunit wala sa kanya kung pipiliin ng isang tao na huwag maniwala dito. Oo naman, tulad ng inaasahan ko, na ang bagay na ito ay makulong ang mga magsasaka ng Ching Heavenly Lightning Stage. Imposibleng laban ay Ching Heavenly Lightning na kahit ang mga cultivator ng siyang stage ay natatakot. Tini Justin ang gumuho na bola, at sa biglaang pagla, ang Tai Ching Heavenly Lightning ay sumugod na Mercury, at pagkatapos polisin ang buong hola, skas ay nabasag nito ang lahat ng mga hadlang. Ang 9 Dragon ay nilamon ng Tai Ching Heavenly Lightning, at lahat ay nabasag, hindi banggitin ang ilan direktang nabasag. Hindi na control ni Justin ang kanyang lakas. Kung alam makalangit na kidlat na ito ay nakadama na, dapat ay pinigilan niya ito. Ang 9 Drails ay talagang isang maganda kayamanan. Ang tanging sisihin na magamit na si Stephen, kanyang cultivation base, ay sapat, kaya ang kapasidad ako ay hindi rin sapat. Paf! Si Stephen ay inam na matinding pagkabigla sa puso, at isang bibigo ang bumulwak, ang kanya ay kasing putla ng papel, at siya ay direktang bumagsula sa hangin sa kawalan ng pag-asa. Ang 9 Dragon Nails na ang kanyang buhay, at sila wasak sa pamamagitan ng gamit ni Justin ng Tai Ching Heavenly Lightning. Hindi lamang ang cultivation base ay lubhang ala, ngunit siya rin ay nasa ng pag-asa. Minsang tumayo si Justin sa pagitan ng langit at lupa, dinadama ang pintig ng langit at lupa ng buong po. Ang Tai Ching Heavenly Lightning ay isang matalik na kapareha na bumabalot sa katawan ni Justin, ginagawa siyang kahangahangang hitsura. Si Quentin at iba pang mga cultivator ay lahat ay nagpakita ng takot na mga mata, pinalibutan siya sa malayo, at hindi ng ahas na gumalaw ng walang patulot dahil sa takot ng Tai Ching Heavenly Lightning. Bagay na ito ay maaaring ang sirain ang mga espiritu kaluluwa ng mga tao, dahil sa manipis na hangin. Nakabi mo na pala ang Tai Ching Heavenly Lightning. Agad ni Quentin ang kanyang mga nadama na siya ay nilin Justin, at pinagsama ito.
Iniunat ni Justin ang kanyang kamay, at ang isang Tai Ching Heaven Lightning ay namuo at naging isang ting espada na mahigit sa lampakan at hinawakan niya sa kanyang kamay. Nasa iyo ang trump card, natural na kailangan kong magkaroon ng backup. Kung ipapaalam ko na naiintindihan ko ang Heavenly Lightning, paano ka mangangahas na lumabas mo? Sabi ni Justin. Sa katunayan, tapos mapasuko ang chaos ng araw na iyon, si Justin ay nagkaroon na ng matatag na alaman sa Tai Ching Heavenly Lightning noong mga araw na bumala. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang pagsulong ni Quentin Tribulation Passing State, biglang napagtanto ni Justin ang purple glow na Tai Ching Lightning na ito ay tila may taas ng purple na apoy at apoy sa loob nito. Palagi iniisip kung paano pagsama ang Lee Fire at Koi Water, ang Sumadi True Fire Water ay maaaring mag-fuse at ang Ye Fire at Roche maaaring mag-fuse. Mayroon bang mga special na kahulugan ang pagsanib ng Purple Fire, Blue Fire, Dark Fire? Sa wakas ay natanto ni na ang Diyos ay may sensitibong plano ng lahat sa mahabang panahon. Katunayan, ayon sa pagnod-sunod ng pagsasanib, ay iba pa, ang pagsasanib ng apoy at asul na apoy, yari na ang Tai Ching Heaven Lightning. Siyempre, hindi itad ng paggawa ng mga eksperimento sa kemikal kung saan garadong magtatagumpay ka sa pagsubok. Ang saligan ng paggawa sa Tai Ching Heavenly Light ay upang tunay na maunawa ang daan ng langit at lupa na laman ng makalangit na kidlat ni Justin. At tiyak na ni Justin ang kapangyarihang langit at lupa, at may isang walang katulad na mahiwagang pangyarihan ng kaguluhan, na pagkatapos ng ilang pagkata, ang Tai Ching Heavenly Light ay tahimik na pinagkadaluan. Gayunpaman, ang mga araw ng panggugulo sa lipunan nagsabi kay Justin na ang mga puso ng mga tao masama, at kahit na dalubhasaan niya ang Tai Ching Heavenly Lightning, hindi ito ibda ni Justin sa sino man. Ngayon, ang hindi inaasahang makalangang na kidlat na ito ay isinila, ito ay tunay na nagligtas niyang buhay. 1584. Pangangibabaw. Tiwala na ngayon si na kapag pumasok siya sa siyang Heavenly Lightning Realm, maggamit niya ang asul na apoy at ang na apoy upang likhain ang Ching Heavenly Lightning. Tungkol naman sa Ching Heavenly Lightning, dapat tayo ito sa kanya, at hindi ay Justin sa ngayon, kung mapang kapangyarihan sa madilim na apoy, kung hindi ila ang Yu Ching Heavenly, hindi maaaring lumabas. Gayon, dapat mayroong isang paraan pang makarating sa landas na gusto niya. Pag nagkaroon siya ng pagkakatawid sa Shang-Ching o Yu Ching Lei sa hinaharap at maun ang daan, natural siyang magroon ng kaliwanagan. Sa ganaraan, ang grupo ng mga creator na nasa harapan nila bilang mga first-class masters ng Illusion Realm, naramdaman Justin na walang dapat ikat. Isang bakas ng liwanag ang sa mga mata ni Justin. Sabi niya na may mahigpit na tapos na ang warm-up. Palungkot lang na ang mga huling na sinabi mo ay walang mahulugan, mamatay ka na sunurin. Pagkatapos magita, ang Tai Ching Heavenly Lightning Giant Sword sa kanyang kamamampas at dire-diretso reel tulad ng isang dumadaong na shockwave. Ang bilis ng Tai Heavenly Lightning ay higit pa kay Purple Fire at Blue Fire. Maliban kung ito ay laang, ito ay halos upang makatakas. Boom! Sa tunog ng hangin at kulog ng tabog, ang 12-12 master ng Hongmeng at ang hiyan na dinaanan ng Thunderbolt ay nabura lahat, at walang oras para lumaban. Ang casual na suntok ay nabigla sa manunood, na naging sanhi pamumutla ng mga magsasakang Meng at ng Hidden Clan, kanilang mga mata ay puno ng kot sa kamatayan. Mahigit sa ng master ang nasa tuktok water stage sa pinakamabantas, at ilang elder water stage ang nawala. Alam namang nakakita ng Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation na ang pangit na kidlat na ito ay mahihapitan, lalo pa itong scene. Wala silang proteksyon mula sa tal na kayamanan, at ang kanilang cultivation base ay mas mabisa kay Justin. Ano ang dapat nilaban noon? Sila mananatili at mamatay. Tumakbo. May biglang sumala sa oras, tulad ng isang aryong tao na hindi man labi ng manok, at ang kanilang bilang isang master ay matagal na wala sa universo. Ang tanging gusto nilang gawin ngayon ay umiwas at tumakas. Nanatili
Edison, Alfred, Wilmore, at iba pang tao. Tumakas. Para saan? Maliban kung nagpasya sila muling magpakita ng kanilang mukha mula ngayon, kahit na makatakas silang tatlong pangunahing pamilya, ang Hongmengzhou at Chen Island ay mamamatay hanggat si ay dumating sa pintuan. Isang kisap mata, mayroong higit 100 magsasaka sa pinan, 100 na kanila ang naiwan na kay Justin. Hindi ka ba tumatakas? Hindi pa ako nakangiting tanong ni John. SK, saan tayo pupunta? Gusto mo lang na tumakbo tayo pabalik sa kanya-kanyang tirahan, mahuli mo kaming lahat, at ang mga ugat, di ba? Mapait na sabi Chris. Hindi ito itinanggi ni Justin at nakangiting sinabi, pagkatapos ng lahat, gusto mong hanapin ko ang bagar ng paisa-isa, palagi mabuting magkaroon ng isang tula sa kalsada. Kailangan mo ba talayin ang lahat, Justin? Ang lakas mo raw sa mundo ng mag-isa, at o pagmamalabas. Hindi na kami magloob na labanan ka muli kung pakakaw kami ngayon. O, mas mula ngayon, ang mga tao sa aming pamilyang nailihis sa tuwing makikita ka, okay. Sabihin mo lang sa amin ang gusto mo hanggat gusto mo, at ang aming pamilya ay mapuran. Isang engkanto na sandata, ari naming ibigay ito, na may isang malakas ng kanyang mukha, sinabi ni Ed. Yug ni Arwin ang kanyang natitimaypay at nakangiting oo, kapatid na pasensya na sa sa iyo kanina. Ang Diyos ay lihan ng isang magandang buhay, yung pumatay na hangarin, dong mabigat at ito ay sumasangat sa pagkakasundo ng ngayon ay hindi na kailangan patay, bakit pa ba mag-abumahan sa ganoong sukdul? Hindi ba papatay sa akin ngayon? Ngayong papatay ta, sinimulan mo nang sabi akin ang kalokohang ito. Ngumisi at sinabi, dahil mong manatili at mamatay, tapos ay hahabulin ko. Pagkatapos magsalita, ang Tigely lightning sa paligid ng kataw Justin ay muling kumikakasilaw na ang pagkakataong ito, dahil blockade sa Nine Dragon, ang divine sense ni Justin, aring makipag-ugnayan sa na mas mabangis kaysa dati. Ang bilang ng mga madilim na umiligid at nag-iipon sa kan, tulad ng mga kabayong tumakbo. Tiunting bumangga ang madilim, lumakas ang hangin, at naglang umungol at nag-shuttle, purple-blue electric fire. Ang espasyo sa pagitan ng lupa ay naging madilim at na may tanging namuong sumasabog sa kalangitan. Ang langit at ang lupa ay malang masira anumang sandali. Pangyarihan ay lubhang nakakot. Sa ilalim ng pagbabago ng nakikita ng hubad na mata, unting nabuo ang thunder, ang malaking vortex. Sa radius na 100. Sa aming lugar, ang isang nakatuyo ay nagsimulang bumagsak, at ang kidlat ay nagsag. Ng bagyo at kulog na Justin. Justin ay tumayo sa hangin sa kabuuan. Ito ay isang maliit na punto, ngunituhan nito ang palso ng muna parang ang mga Diyos ay ito, tao pa rin ba ito? Hindi makapaniwala ang saka. The immortals of great power. I'm afraid it's simply bent. Pat na matatanda, si Apes, ay bamaantong hininga, ang kanilang mga nakaraang gunay na katawa-tawa. Ang malamig na halan ay tumama sa mukha ni Quentin. Ay kinuyong ni Quentin ang kanyang mao, at ang kanyang mga matang nagngangalit na selo. The Endless Restoration Scripture. Anong klaseng practice yan? Si Quentin, nahuhumaling sa paglinang na ipatawag ang banal na kahihan ng langit at lupa. Sa wakas ay lumitaw ang bagyo, ngunit ito ay isang hindi ang kanyang sarili. Ni Justin ang kanyang mga daling ito, naramdaman ang yarihan ng langit at lubog ng masaya at walang sa paligid niya, naramtayching heavenly lightning, ilos niya sa kalangitan at sa kanyang sariling tawag. Lahat bilang ang dagat ng mga ulap, at kulog, ang langit, kas na hangin, ang mga at ang lupa, ay maaabot ng kasing dali ng sarili. Ang pakiramdam ng tagumpay, tawang tao bilang pinuno ito ay kusang lumitaw. Anong pagpatay, paghihiganti, anong
moralidad sa mundo ay walang puntong ito. Ang langit at lupa ay hindi mababa at walang ganap na mabuti. Pag nakatayo sa ganoong antas, isip ni Justin ay hindi tao, kundi ang babaeng laliit at malayo sa kanya na. Matagal na siyang nasa ito. Siya nagpapanggap na mayabang, ngunit sa kanyang mga mata, bagay na pinahahalagahan ng tao sa mundo ay matagal ang kaugnayan. Kung paanong ang mga mata ay hindi magiging interes sa mga larong pambata, hindi interesado sa mga kalato na gustong pumatay ng mga. Justin ay may maraming karanasan sa itong uri ng insight noon. Ngayon ay naramdaman niyang talatindihan niya ang isipan niya. Bago sa kaisipan ay ang pagpapabuti ng tiwala sa sarili. Nadama nga Justin na maaaring hindi niya katakot sa taong nasa likod. Isa si Justin salita sa kanyang puso. Nakalimutan niya na may isang ng mga lalaki na naghihimpatay sa kanyang harapan. Sa sandali, ang ekspresyon ni Justin, kalmado at mapayapa, kahit kaunting karahasan. Siyempre, hindi dahil naging isang Buddha at nilinis at ng mga nilalang, ngunit ang isipan ni Justin ay naging mas at ang pagpatay ay hindi isang malaking bagay. Parang pagtapak lang langgam dahil sa inip. Tinuro ng kamay ni Justin ang harap at ang posisyong itinuro ay kung saan nakatayo si Mary ang iba pa. Ang Heavenly Lightning, tulad dragon, ay bumabaso, ay nahulog mula sa kalangitan ng walang babalit na ng lugar na iyon. Ang lupa ay ginawang kulay at tanawin, at sa sandali, ang mga bundok at ilog, labo at mapurol, ngunit gelning ng panig na ito ay sukop sa lahat. Kahit na ito ay mas isa sa makalangit na kidlat na kapigatian, ang ito ay sapat na upang maalit o 5 magsasaka. Mary Chris. Si Quentin at ang iba pa ay at hindi napigil ang makatak. Nang sa isang kisap mata, Chris at ilang matatandang hoging asul na usok, at ang kaluluwa ay nawala lahat. Alam nilang hindi na sila ang kalaban ni Justin, na pa rin sila nang makitang pinay ni Justin ang mga weak cultivator na parang may, at ayaw nilang amin. Boom! Isa pang makalangit ang bumagsak ng walang babala. Kakataong ito ilang Supreme Pamilya Law ang direktang is. Naman ni Justin na tila siya sa paggamit ng makakidlat, at kapag tinawag ng bahagya, ang makalangat ay babagsak, tulad ng pagkatapos na ang kinandosong taong iyon sa araw na Alfred na hindi maganda at nagplano na agad ng mga tao. Kahit nasumugal siya sa swerte, buti pang mabuhay ng kaunti. Maghiwa at tumakas. Ito ng ilang matatanda ng Nigel, at agad silang sa iba't ibang direksyon. Hindi man ni Justin, patawag ng 4 o 5 ang bulog ng sunod-sunod, boom boom boom. Pag ng ilang sunod-sunod na beses, nitong nilamon ang ilang matabilang na si Alfred. Ang bilis ng banal ay hindi maarak, at iwasan ang mga ito. Naglaho ang Nigel, at ang tanging ang tie spear sa kamay ni isa pa itong sangkanto kaya hindi agad nakos ay nahulog sa ere. 1585. Lalaking nakamask. Ngunit, sa punto, walang sino man ang kung saan nahulog ang sandato. Silbi ng isang fairy weapon ang pagkakataong gamitin. Kumuyam ang kanyang mga ngipi, wag ang kanyang panloob na kaunyo, at ang kanyang buong pinaso ng golden crower. Huwag tumakas. Mabuting makipag-away sa kasabugan niya ng isang kidlat. Hindi ako naniniwala na yanin niya ang kapangyarihan ng destruction ng napakarulad natin. Quentin Law. Malaya kang mamatay kahit anong gusto mo. Malinaw na kinala dito. Si sumigaw ng galit. Kakaibang lalaking ito sa tawanto na siya ay nasa bingit. Baligtaran, sina Wilmar, at iba pa ay lahat ng kalmadong tingin, na naghahanda na mamatay
na ang kanilang mga mata ay ng hindi pagpayag. Isang panunuyaw sa sulok ng bibig ni John. Sa sandali, nakikita niya na sa mga taong 50 lamang ang may kabayan ng kamatayan na hindi na ipakita pa rin ni Quentin walang awa na pakikiba. Maaari dahilan kung bakit maaari Quentin sa illusion rep. Kung ang mata ay ayaw makipag-away sa kanya, makipagkaibigan pa ito. Sandaling ito, ang ilang mga ay biglang lumipad mula sa dahilan upang bahagyang na Justin na akmang kids. Yang masan. Huwag ng aking ama. Pag nakasti ng medyo pamilyar na at hindi nagtagal ay nakita ang babae at isang lalaki pad. Usat niya ang kanyang mga mata, at yung heavenly lightning sa kanyang katawan ay nilipol din. Lola sa baka sa mukha ng taos pusong kagalakan. Ang mga taong dumasaw ni ang Felix na matagal nang hindi na sa kanya. Bagamat ang hitsura ni sumalik sa hitsura ng isang dalaga sa edad na iyon, sa 19 na tawagin siya ng hindi niya alam kung paano ba ang kanyang mga salita, kaya lang siya sa pagtawag sa kaon. Nang marinig ni Justin na tinatawag pa rin, napaluha siya at ulunan ang kanyang mga salitang Master Gibson, kaya inaasahan ni Sony ang pagkikita. At sa bahay sa Central City. Old Master, sa mabuting kalusugan. But, syempre, kakabuti na nandito ako. Marami akong magagandang sa matanda, at hindi ang mahabang buhay, masaya Justin. Nakangiting alam ni Sony, halos nakalimutan, ang young master, pino ng mga elixir. Nang makita na natural na lumalapit kay labis na nag-aalala si kanyang kapatid na babae na Wilmar. Bumalik ka, papatayin ka niya. Sigaw ni Felix. Lumingon si Sony ang at tapos ay bumaling kay John. Makaawa, young master. Alam ni Sony ang nasihong kasalanan, ngunit ang walang pagpipilian. Siya ay nasa kanya bumabalik ng isang mabigat. Alam ni Sony ang naito Angia na magtanong, ngunit ko pa rin kay young master. Ako ng isang pabor sa iya. Na ang tatay ko na umalis. Nakapangyarihan ng Tai Chi Lightning at mula ngayon, Kaong Meng ay may higit pa sa ang aking ama at ang iba maglalakas loob na laban ng Master Gibson. Biglang tumahimik Kaong Meng nang maalala nilang na Sony ang sa pamilya yang isang dekada at nagkaroon pagkakaibigan sa pamilya. Ideya na nang pumasok si Joel Foreman, umasa siya kay Sarah sa tulong. Halimbawa, si Octave Erwin, at iba pa ay nagpag-asa, pakiramdasa pa para manatiling malungkot si Wilmar at may madilim na kabiguan. Tumigil sa pagsasalit, kahit na ang mga anak ng yan ay mamatay sa laban na layuyuko. Sila ay mamamatay kung hindi mamatay. Yan ang katotohanan na ako, ay hindi matatawag ang yarihang bayani. Isang tanga na nabubuhay sa ng pagtawa at paghinga mula sa kanilang mga anak. Habang ngayon, dahil sa internal, umubo si Wilmar ng makapal na dugo, na Felix at sa kanyang kapatid na mabilis na kumuha ng hila para ubusin niya. Lola Sania, ang kailangang magmakaawa sa gusto mong bitawan ko ang hahayaan ko na ito, na matiis ang pagmamakahinang sabi ni Justin, na nagsusumamong mga mata. Sabihin ko sa matanda sa tungkol sa pagmamakaawa mo, ay snub niya ako. Lahat ng naroroon, Max at ang iba pang mga tao kasama si Justin ay tono ni Justin, tila nagpalayain si Wilmar ng hindi makapaniwalang na kanina lang ni Wilmar at ng iba pa, pero naging mapagbigay. Tina ang lahat ay nagugulo. Siya ng mahinahon.
Huwag kang magtaka. Lola Sunny ang tulad ng pamilya ko, at naga sa akin ng higit sa at wala pa akong bayaran iyon. Kahit na ang tatay mo, yan, ay minsang tinutayin ako, kung Lola Sunny ang kailangan kong palayanod, ngunit ito na ang taon. Pasensya ko. Ang masasamang anak ng niluluto. Kahit mamatay ako, payag itong matanda na ito ka. Tita hinabol at pinatay. Galit na nang marinig niya ito. Napakunot ang noo ni Justin. Bukan ang reaksyon ni Wilma. Makita niyang mukhang hindi. Nagtanong siya, taga. Hindi ikaw, ang lalaking nakamanten sa akin sa Arnhem. Australia, anong lalaking anong pinagsasabi mo? Galit na sabi ni Will. Si Felix at taliligaw din, Justy. Ang aking ama ay palanag at matuwid, kung at patayin ka niya, sa mayroon ka pa bang paraan? Ni Justin ang kanyang mga inatake ako ng isang lalaking nakamaskara sa akin ng isang paraan ng panay. Taong iyon ay gumagamit ng Northern Ming Ice Magic Ice Star Rain. Napaka-action-based ng taong iyon. Yan ang iba pa ba? Sa sandaling lumabas ang ito, si Wilmar at ang bigla. Posible para kay Justin na Sir dahil maaari niyang patayin na hindi kasiya siya sa bakit kailangan mong maghanap. Sumunod, si Wilmar, Felix, at lahat ay nakahihiyan at galit, at tuwenten. Ang gamitin ang practice ng yan para magpanggap na ako ang ganyang gawain. May bisyo kang puso. Gusto mo bang bigyan ako at bigyan ng problema? Yan. Quentin. Gilan si Justin, at tiniang, paano siya magkakaroon ng kakaibang kasanayan ng pamilya yan mo? Galit na gumanti si Sony ang, young Master Gibson, hindi mo talaga na aking ama. Bukod sa aming pamilya, langing taong nakakaalam ng pamilya ko yan sa illusion Quentin, dahil gumamit Aralyn Langan ang pabor ng kapatid ko, at pagkatapos niya ang pangalawang kapatid na magnakaw ng dalawang kapatid ko. Si Quentin, doon ang mukha ay kasing itim, ay sumangot ng malamig at huli na para malaman mo ngayon. Itinuturing din na mas ginamit ko ang diskarte alang magulo muna ang ngunit nakakalungkot na ang ito ay hindi pumunta sa ngunit sa halip ay dumating din ang aming pamilya. Isipan itong mabuti ni John. Sinabing, kaya sonsek ako, ang sa mga tao ng Dawson Andres at gumamit ng peke. Langan ako para sa ikaw din ba? Alam ni Quentin na walang kabugo at bukas palad. Oo. Huwag mo. Napakadali para sa akin noon, hindi mo ba obra para sa iyo na ngayon? Piling tahimik si Justin. At ganoon nga, dapat saan ang tunay na anak ni Cole, sabihin mo na. Nagbago ang at nakangiting sinakit. Hindi balay kung hindi. Tapos tatanungin kita o nalaman na nasa kamay ko ang end restoration scripture. Inalaman ba ito sa iyong humahapatay sa mentor ko na si Tads? Si Justin ay palagi tanong na ito dahil hindi pagkakataong itanong ito na ito na hindi particular na binibigkas nila ni Tad endless resolve restoration. No ay alam iyon ni Morgana Perto sa sinaunang ito ay ipinasa sa rasyon. Wala pa siyang nakitang mga motion realm na dumating pa noon. Nangyari na ang kanilang at dumating si Quentin ang pagsasanay. Naiintindihan na sa bilyang Nigel ay may mga
formasyon ng secular na pamgawin ito. Hindi alam ng pagkatapos pag-aalinlangan sa mukha. Nagtanong siya kung sinabihan mo ba akong umali. Wala kang pagdi ang magsabi ng isang bagay. Huwag mong panloob na demonyo ay maungo sa akin. Kahit na pasabugin mo ang maaari gamit ang aking makalangit. Maangas Justin ang kanyang sarili. Ang mukha ni Quentin na siya ay nagngangalit ng kanyang sinabi, okay, isasabihin ko sa iyo na hindi ko 1586. Nagpatuloy si Quentin. Nalalapit na galit ni Justin. Sabi ko ito dahil ang sa akin tungkol sa iyo at ang pagsasanay ay napakaro. Nang sulat sa aking mesa, isa akong kamalay-malay na taas na posisyon na ito, ay hindi madaling magalit o mag-i-imagine at mag-isip labis. Mo kung sino ang iyong Panginoon. Sana ang isang bagay ay umiirang resulta, wala ang iyong sarili, maniwala di. Ito narinig ni Justin. Niya ay kalokohan ito. Tingin kay Quentin, mukhang peke. Ay nakagawa ng ilang nakakay ng higit sa isang beses. Ay hindi sigurado kung laro muli. Kitang si Justin ay insip, ang lahat ay tila ipagpatuloy ang pagpatay. Ay nakahanap ng pagkakat na Octavius at Arwihan. Lumikas kasama ang isang grupo saka mula sa Hongmeng. Hindi sila sinundan. Sa maaari niya itong patayin ngunit ang buhay ng mga langgaanong epekto sa kanya. Ang patay ng mas kaunti, walang kakaiba. Mga kapatid na lalaki at babayan ay gumon din. Ang mamamatay tao ay na pinakawalan sila at nagmamadaling hinailas si Yo. Naman ni Wilmar ang mga bata at malalim at sinabi ang kahihiyan ngayon ay ang kahihiyan na naranasan ko. Sinaktan mo aking mahiwagang sandata. Noong una, mas matay sa labanan kaysa maso, at tumanggi akong si Wilmar ay hindi patay sa aking pamilyang yan. Buhay mo lang ding hindi mo magiging kaawan kung yan ang Hongmeng hanggat tala sa pamilya. Tumangala si Joss at tumawa, sige. Umalis ka na lang kapag pinakita at hindi ko kailangan mo ito bilang isang gaya ng nakikita ko ang lahanan ni Lola Sania. Para sa inyo, gusto kong pumatay o hindi, magkunwaring may silbi ka. Ano ba ang silbi mo? Ano ba akin? Ang ekspresyon ni Wilmar, siyang magalit muli, ngunit pilitin siyang hinawakan ni Felipe. Ayuhan siya ng kapatid nang guluhin muli si John. Takot na ang lokong ito ay sa bandang makahiyang si Wilmar ay nagnganga ng ngipin at umali. Ang kina Justin at Quentin at sa audience, ngunit hindla sa kaligtasan ni John. Ngunit mahinang bomb ontong young Master Gibbs. Kailangang mag-alala pa kung ano ang naabot mo. Ingatan mo ang iyong sarili. Muli salamat kay iyang makabutihan. Umiti si Justin at Taniang, kung papayag kang pumunta sa sentro. Kita ang matanda huwag kung sino man ang pumipigil. Itayin ko sila. Tumingin si Sony ang luwagan na para bang kanyang nakababatang hintamasa ang kagalakan ng at itinikom niya ang ngumiti at tumango na lumulutang. Sa oras na ito, tamang ang natitira upang harin ng mahinahon. Hindi naman sa ayaw niyang alam niyang papayagan ni ibang umalis maliban sa matapos si Quentin, ang kanyang na naging malamig, sa hindi ko alam kung totoo o hindi. Dito, sa tingin
kwado mo. Sasabihin, dapat kita alam ko na kaya halika, kaya sa mong manalo, hindi. Ang internal demon sa harap ni Quentin ay bigugis tao na kidlat na sumugod kay Justin. Nakahanda na ipinatawag niya ang kayasag ito, sinusubok demonyong sundalong ito. Yuan. Anong ang internal demon? Iyon ay kalaban pa ng mag-guyon, diretso siyang napalunog. Noong una sa bibig ng chaos, internal demon divine soul. Hindi maganda. Si Justin ay lihim na sumuso, siya ay makulim. Ito ay hindi umata. Ang magic weapon, gay ang internal demon ito at ibinato pa. Demon divine soldier na muling pagsamasamahin kahit na aabutin true Yuan na hindi itan. Ito ng maraming puro true at ang lakas ng pag-isip. Unat nito ang magulong kaluluwa ng daang beses sa isang atomic bomb na pinasabog sa pan. Gulong kaluluwa. Isang malakas na manig sa kalangitan. Gamat walang kamatayan ang ito ay binomban ng ito ay ng kaguluhan sa hindi mag-agos pagkatapos na ay umindayog sa kalangitan itobo na umaangal. Sa loob ng ilang sandali ay kulay abo at ang nakanin ay tumataas. Sa kabutihang palad, Justin kahit ang ang labog na ito ay hindi sapat, ngunit ito ay medyo sa oras streamer si Quentin at nagbabas. Paanong hinayaan ni Quentin ng ganoon kadali? Ng kanyang banal na set niya ng maaga ang ruta ng Quentin, at Chaos Cauldron sa bowl siya sa direction ng pagtakas ni Quentin pamilya Lo. Isip niyang tawagan ang lahat ng Panginoon ng pamilya at hanggang kamatayan. Bagamat mas mabilis silis na si Quentin sa handouts. Walang sapat na oras upang aming kapangyarihan ng maulap, hindi maaari ipatawag ni Justin upang mahulog mula. Ito rin asa na natagpuan ni Quentin ngayon. Hanggat taklaw ng thundercloud, makakapag-alis lamang ng makidlat ng mag-isa, kapangyarihan ng pag-iwasan. Hindi niya ito lubos dahil ang bilis ng makaladong mabilis. Hihintayin niya ang hindi siya makakaiwas. Para sa kadahilanang ito, bago ni Quentin ang katotohanan ay din sa Northern Dark Eye. Ang mga ipan niya ginamit laban kay isang inilabas. Sa lugar kung saan ang mahiwagang mga pader napot ng Northern Dark Eye sa pintong protection na lunipis na hangin na paningin ni Justin. Din kay Justin. Lumipat ang figure ni Quentin at hindi mabilang na mga ang nagre-refract sa kaharang sa kanyang paningin, siyang pigilan ang kanyang apo. Hindi nagabala si Justin at pagkatapos ay heavenly lightning gamay ang purple blue light auto-electric javelin tuloy na project. Ang Tai Ching heavenly lutosin ay hindi missile. Itong nabasag ang mga yelong patapos tumawid ng ngunit dumaan ito sa Quentin ng bahagya. Kahit na si Quentin na psikolohikal na mga natatakot pa rin sa kulog kanyang dibdib at tiyan pa. Ang kanyang mukha ay asul. Ulo ay pinagpapawi. Sa kabuti Tai Ching heavenly lightning na Justin ay hindi masyado hindi baka gasgas na laro ng dalawa ay tumagal segundo, ngunit ang kalangan na ng mga basag na pira
ralo, at ang lilang asul ay lumipad na parang bulat putol ang kawalan. Biglang lumipad ang 12 elevator mula sa hilagat sa isang kisap mata, posisyon kung saan nasa harap. Matapos niyang matuklas at sumigaw ng galit. Dito. Pinagsabihan niya ay wala na dumating kasama ang cultivator ng pamilya. Noong una ay ni Justin ang momento isang makalangit na kidlat at niyang nandoon si Mila sumimangot. Medyo pinahirapan siya kahit sa anong punto ng siya lang ni Jinsel. Ngunit nailigtas Jinsel at ilang ng mag-isa sining walang kabuluhan. Sa harap ng gayong tao, si Justin. Heavenly lightning ay kung ito ay napatay siya siya ay hindi mapalagi ng kanyang buhay. Nakasuot ng pink si sinabi habang hindi tire ng kanyang ama. Tumakas anak mo ang masamang tao. Makbang sa harapan niya at sumikong boses, malaking halika at may kakayahan ka. Dapat na ay bully mo ako. Matayin ang aking ama. Hindi ka ba nagkasala? 87. Natigilan si Jalita habang kumikita. Kahit na magkabok ang mga magsasaktan si Mila. Mayo ka. May ni Jinsel at babay. Gayon pa magitan namin ng tatay. Kung hindi ko siya papatay niya ako. Kung alam mong bakit mo gustong patato? Sukli mo sa isang tao. Umisi si Mila. Binoka ni Justin ang kanya. Iba yan. Kaya. Maluhat. Bahagyang lumakitan. As na nag-iisip, mabilis na si Justin ay tunit sa kanyang anak na babae. Kung ito ay nakakanan niya si Mila bilang isang panatilihing ligtas ang kanyang nang tumanggi siyang iwan siya sa trato na siya nito bilang mahal na anak. Tumanggi siyang ilagay siyang hindi gamitin siya. Bukod dito, namatay na sa kanyang angkan, kaya guhin itong ligtas. Kung tutuusin, siya anak na inalagaan niya. Araw na iyon, sa kwenten ang karakter ni Joss. Walang pusong diablo sa sinuman, ang mga hongmeng o kahit tao sa angkan ng night. Ang ganitong maaaring magbago ang kahit na pumayag siyang pala sa kapakanan ni Mila. Kaya naman, hindi ni Quentin na ipagsapalaran para iligtas siya. Ay, sa katunayan, detalye. Si Justin kay Mila at niya silang dalawa at muling langit. Pinag-iisipan niya ang dahil napakaraming bagay siya ang anak ni Lourdes. Mahirap ipaliwanag kay Kernat sa kanyang amo Mila. Nahulog siya sa malalim. Iniisip kung paano niya si Mila habang pinapatay pinakamalaking banta sa kanya. Yoroon nang hindi magsasaka ng angka ng upang hikayatin si nandilatan niya sila at subigay sa inyo ng pahintulot. Protektahan siya. Isa sa kanila. Lahat kami ay nag-aalala. Ang balita ay kumalat sa ilusyon na ang dating papagaling pa rin. Dapat naming gawin kung mawalan. Kaya na. May utang siya sa pahayaang saktan kanya. Hindi pinansin ni Mila at sinuntok si Justin. Gusto siyang pigilan. Masok sa isip niya. Punta ako at sunggaban siya sa panloloko ni Justin. Siguro
doon at patayin ako ng sakaling lalapit ako. Sa posibilidad na niyang kamay sa himpapaw. Sa totoo lang, hindi Justin na magplano laban ang lang at sobrang hinala. Normal na mga pangyayari ititigil ni Justin ang cultivation ay na-atch pa lamang. Yun pa man, dahil masyadong kilos at ang kanyang sa Quentin, hindi siya umas. Ang kanyang katawan sa kanyang baywang gamit ang kanya binalot ang kanyang mga natigilan si Jumawa. Unlad ang kanyang paglilinas na parang isang batang baba. Hindi ito mga ordinaryong tao. Tingin ba niya ay wala akong niya ang sarili niya sa balisa, nag-aalala Justin ang kanyang anak na baba. Buti na lang at binalak. Tumakbo ka. Kay Justin, ulo at sinigawan ng ang pakiramdam na tulad sa kilos ng kanyang anak, kahit na parang bata ito. Ang tanga nitong babae. Sa tingin ba niya ay hindi ni Justin kapag ginawa niya? Gaya ng ngiti ang lumitaw sa mukha. Dahil siya mismo ang ang nagpapadali sa mga ang tunay umaalo na parang tubig. Matapos siyang itulak, hindi siya sinasaktan ng baywang at hinawak kanyang kilikili. Man lang nakatiis si Milmig siya ni Justin. Gitan ng pagbabalik sa mabuksan niya ang misteryo at hindi rin siya makahadlang sa mga miyembro ng law clan. Hindi na iling ang anak at piniling akala niyang hindi siya nang sabihin, ayaw siya at pinaputokan siya ng inli lightning gamit ang isang gahawak niya si Mila sa kabilang niya magawang hampasin mga layer ng yelos. Kahit nang umamin na siya ay ang order si Frozen Soul na tumuwas ni Quentin. Gayunpaman, kahit na lightning ay hindi nilipol pa rin nila ang mga tumating upang mag-alok ng dahil Justin si Quentin sa dangan. Hindi siya nagmamadali. Lagi kong masisira ang at tingnan kung maglalako ng harapan. Paman, sa sandaling ng pakiramdam ng parang may pagkatagid, tumingin si Justin space ring. Loob. Isip-isip, isang itim na palabas ng ring at ang nang nakakatakot na madilim kabaliwan, kamatay, negatibong katangian. Ito ang kayamanan ng namangha si ang unang pagkakataon niyang makakay na lumilipad palabas. Hindi niya natukoy ang bala itong anumang espiritu. Palabas ng napakalakas. Bago pa nabuo na ang madilim na egid niya. Bang pagbabago-bago ng sa nakapalibot na sa kanya. Huli sa kumunoy. Justin kahit anong pili sa chaos energy o sa lightning. Na vortex na ito ay suyuan at sa Tai Ching sa unawa sa mga si Justin na ang portal, ngunit hindi dinala nito. Dahil, ang kayamanan mismo ng anumang enerhiya sa isang portal. Sa sandaling na trigger, gamit ng kayamanan ay habang lumulubog Schliemann, naalala ni ano ba ang bakit ang malas ko? Taga-Devil Sect. Ko. Ang isang susi para mag-telepasyo.
Kung alam ko lang sana na to sa kanila. Maaaring nalink ito sa sumbalak ng kanilang seko interesado sa lahat. Isang mapait na ngiti ang mukha nang lumubog siya. Si Kwe pagtakas kaya hindi nangyari sa likuran niya. Maramdaman ang pagkawalarante siya at inisip kung ang huli. Ingon siya sa likod para tingnan ang itim na batik na naglan. Guard. Naustin. Parang ay nawala sa hangin. Kunot ang kanyang mga kiluwente ng kanyang mga hakap sina Justin at Mil. 15. Pagkatapos ng ilang si Quentin ay sa technical ito ng Tai Ching Heavenly hindi matatalo. Hindi siya susuko sa pakikitukan ng law. Ano ang asul na tuldok? Teka. Siya sa view sa ibaba. Lugar na ito ay mukha ng Sky Demon. Iyon ang nagbigay sa kanya ng ang lugar na ito ay maangkan ng law at night. Sayan ay ang rehiyon kung ay Sky of the Demon. Kahit na ang pasukan Neho, tiyak na nasa tuldok na iyon ang pasok. Pero may isang taon pa. Bubuksan ng maaga. Ang bakas ng kagalakan sa mukha habang pinagmamasdan niya sa kanyang magulo at pagod at kalungkutan. Ilalim ng kulay abong permanenteng fog na lang. Na mundo na puno kaluma. Na lupa ay nagdadala masangsang at pinaso na pabango na ng madilim na kayong mabong kulay pula. Hagyang mamasa-masa ang minsan, dumaraan ng energy. Mahiyawan, iyak, at kanyang mga tainga mula sa ngunit ng sinubok ang pinanggalingan. Nakatayo si Justin habang hawak ang walang malay ang kaliwang kamay. Naisip niya na ang lugar na ng panahon kumpara 10,000 demon. Iyon ay dahil malaya spiritual na enerhiya. Kahit na ang enerhiya ng yin sa labas ng mundo, hindi kanyang paglilinang. Gayunpaman, para lang ipinatawag ni Justin at pinasadahan ito sa kanyang pinapakiramdam, mabili ito ay isang malawak na ang taas ng dahil ang presyon mula lang sa kanya na lumampas. Kanya na ito ay isang selya. Pasyo ay hindi nalalahan niya na ito ay isang ito na nilikha ng isang prinsipyo sa gayon pa dapat na nasa Earth pa rin gamitin ang kanyang paglito niya. Tumipad ng 100 kilo si Justin ng ilang basyerto, makapal nagang na burol. Nakabang mga labi ng kanyang mga yung hayop, at magbaba o nasa gitnang rangak. Sa kanila ay masyadong sirap, panabang. Lakad ng ilang sandali, ang naideya si Justin. Kung hindi siya nagkakong Eye of the Sky Demon. Ang portal sa ay umisip-sip ng True Yuan. O ay isang malaking group na namatay sa labanan. Malaking bilang ng mga action method. Talaga ang pakiramdam ng kung paano siya maiuugnay ito sa kayeng. Yun ay nananatili sa siya sa Eye of the Sky. Nawalan ito ng kwentang kalagayan. Ano pa ito hinawakan o magre-react. Ang pagpipilian, ibig ring kung sakaling kailis. Nagtaka siya nang makita
demonyo sa mundo. Theoretically, dapat mas kaidiman, ngunit isa pagkatapos metro. Masyadong malawak ang mundo, matukoy ang direksyon. Si Justin ay walang kaalapusan ng mundong ito. Na ba ako mapadpad? Kung hindi na ako ano ang mangyayari sa aking pamilya? Dumpa ni Justin ang mga kalaunan ay kanyang kalmado at bumuo gising si Mila at sa loob ng mahabang panahon. Nang makita niya si Justin, napasigaw siya sa gulat. Alam ni Justin na sa oras na magising siya itong magsalita. Katapos lamang niyang magtapos ka na ba? Si Mila habang sumasakit ng sigawan. Makita ang masangsang na ang kanyang ilong at inosente. Sa wakas, Justin at naisip na mga bagay ng magkasama. Inwento ang mga nakaraang salukuyang sitwasyon. Nang maris ang kanyang ama na hindi nagtagal ay maaaring pumasok sa siliman. Braso ni Justin. Natanong kung ano ang dapat. Prakan niya ang braso niya at kinil ka na sa pagsigaw. Hindi ka ba naiinis sa sarili? Nasa hustong gulang ka pa. Iwan kita. Sa una bago siyang umunan. Wag mo akong ikaw. Hindi kita kung gugustuhin ginawa iyon. Iyak o sumigaw, walang mga luha ng kababae. Miwanag ang mukha niya ng pinupunasan ang mga luha. Mav. Justin? Ang nagmamalasakit. Bago sa ugali ay naging makapagsalita si mula sa unang noon, hindi siya gaya ng dati. Siya ay tulad ng isang kailangang code, at kung may boses sa kanya, siya pag ang hininga, sinabi mong ideya ngayon, kaya ating tuklasin ang mundong iti. Masunurin, at ilan ako. Mga kahilingan. Kung bigyan ng problema. Mav. Ting ako. Tila. Hanin, sa karamihan ay medyo pabaya. Sa pag-aakalang may yarihan ni Justin sa to pababayaan, umalis sa Eye of the Sun nag-alala tungkol masaya siya hanggat hindi na ito mag-isa. Tunod sa kanya at tinupad ang sa katunayan matulungan dahil paglilinang, lalo pa ang alang langit na demonyo. Pagkalipas ng ilang Austin ng bagong impresyon ang tunay na happy go para lang suliranin pa ito sa kanya ng wala tanong tulad ng pagkain, kulay, pag-ibig, mga relasyon at iba pa. Isip ni Justin kung nakalimut na kanyang ama dahil hindi dahil higit sa paghahanap ng ito, sasagutin niya na matapos ang pagsisiya buong kilometro, hindi kapakipakinabang na dalawang artifact ng ilang mga scroll na at ilang mga artifact mababang rango. Buuan, katamtam. Bagamat wala, si Mila ay 9-3. Patuloy na nilalaro ang mga tuwang-tuwa
silang paglalakbay bilang sa paglibing napansin ni Justin. Ang araw at gabi ay habang nagdiliman, ang enerhiya ay lumapot, at ang mga anaw at mas matala. Isang premonition ng suman. Hindi kaya sa gabi taw ang mga demonyong 1589. Yan, tama si Justin. Kapag lumitaw ang demon, ang kanilang itim sa kanilang pagtatanim, malaw ng kanyang divine sense, na radius na 100 milya ay kumunat ang kanyang mga. Nang makita ang presyon, nag-aalala Justin, ano ang huwag kang lalampas sa akin. Tulad ng mga salita, ang kanya masyadong kinuha ng isahila sa kanyang mangga. Ano ang mga iyo? Pakarami nila, at habang sa mga daloy ng itim ay mula sa lahat ng direct. Kung titingnang mabuti ay mga halimaw at ang ilaw na napapalibot, habang ang ilan ay mga hayop. Lahat sila ay hindi nagtaanyo. Tiyak na nagmumula sa kanila mga bugzo, at tila hayag ng kanilang sakit. Para sa isang batang batakot sa isang ahas, sangang sabihin na tao sa mga masasamang espiritu. Itaas ni Justin ay nagting halaga ng chaos air sa paligid ng duo. Nararamdaman niya na ang nasa sabik na tila demonyong espiritu. Ari bang maging mapagkukumonyong espiritu sa bagamat na mayroon pa rin itong illusive mind na hindi makontrol ng ngunit umaasa sa sarili, kaya naman sa kanya ang ilang bagay. Bago pa ito ang di mabilang na mga dumapit na umaalis kilometro ang layo. Bigla na lang, parang isang napawi ang nagkulong sa kanya. Gayon patuloy itong lumaw. Ramdaman ni Justin na mga demonyong espiritu pisikal na katawan. Gaano man sila kalaki, ang kanilang mga kakon. Saka ay kailangang dumaan gatian. Lamang nito hahayaan ng imbak ng malaking halamit, ito rin ang magiging bililinang salita, ang kanilang mga ugat ng isang puno. Kung wala ito, hindi sila mabubago kahit na sila ay irito na may pinakamat sa yugto lamang ng nila ang naroroon. Banta kay Justin. Sa sandaling iyon, naging katalinuhan ang mga sa kanilang instinct at walang ingat. Hindi niya akala niya. Sa mga cultivator na demon noong nakaraan ng raw water. Kaya, magiging madalin ang mga demonyong yun din, ang mga demonyo laban sa kanila hanggang tila na yan. Nakatawan ni Chaos, pangis na dala nito. Tulad sa mundo ng mga hayop na carnivore ay hindi salakayin ang mga mas tulad ng mga leon at ang kanilang grupo. Gayunpaman, ang kanilang posible para sa masarap na pagkain nilang makubkob ang kanilang bukas. Yang Tai Ching Heavenly
kaaway, hindi na sa hagis ang Chaos Cloud yung espiritu. Laki ang mga mata nitong Chaos ang kanyang mo at nang maramdam demonyong espiritu ay kang tumakas. Walang humpay ang lakas ng Cauldron na ginagawang impulse. Batis, ang mga demoksip sa Chaos Cauldron. Buwanag. Ng mga dagindong habang Diyos. Ng mga pagdagsa ng puya na pumapasok sa kanis na bilis kaysa pinainit niyan, at ang kanyang tawak at lumiliit. Maraming espiritual na natuwa si Justin at ito ay walang pisikal na at espiritual na ring kainin sila ng kap at i-convert sila sa Justin ay isang hakbang na siyang Ching Heavenly Light. Ang Chaos Cauldron na ilamon ang mga demonyo yung tapusang. Pag na mga demonyong espad patungo kay Justin, hindi makatakas mula sa Chaos Cauldron. Mga langaw na hinihilat na zap sa kamatayan Tricknet, lahat sila ay si Mila sa sitwasyon ay pagtantaw niyang ang mga hapit sa kanila. Kung gaano kasabik ang gulat siya. Ang lalaki ay walang na nasasarapan sa ng espiritual na energy. Kahit na naglalaman mahalaga ng masamang energy dahil sa kanyang lightning. Ang mga demonyong espiritu ay maaaring hindi lahat sa kanila ay kaya naman ang mga numero habang ng chaos. Justin ang mabilis na pinang. Siya ay nasa full lightning stage na enerhiya na iyon na karagdagang kapangyarihan bago siya umakyat. Dahil ang mga kakayahan ni Doktok ng Tai Ching Heaven nila kapantay ng siyang sa malampasan niya ang nang makita ng espiritu, handa siya kasama si Mila at Tingren ay makakain ng para sa kanya ay Demon ay naging lupa. Paano makakalabas? Pagkakaroon ng mas maraming sumailalim sa kapigat Ching Heavenly Lightning ay mamikha ng isang labas na sama si Mila, ilang ang bumangon mula sa sino ang nang-ahas? Oh. Isa na boses ang narinig. Kasabay nito, demonyong espiritu na lumitaw sa langit. At iyon kay Justin. Demonyong espiritu sa panulto ng tao. Unang boses ay dapat siya ay haas at nakasuot ng ang fur coat. Rangal ang kanyang mukha. May mga mata na binubuo sa ang mga demonyong espiritu forme ng bantay. Iwanag na mayroon sila ay nakatitig kay Pinay mata, nagulat na ang espiritu ay may kapangyarihan ng yugto ng Tai Chi. Nasa unang yugto ng habang ang iba ay nasa unang row water state. Hindi nakakagulat. Ganong cultivation bayan, dapat ay nasa siyang lightning stage sila pa. Ang Eye of the Sky Demon tatatag ng Honghuang
50,000 taon na ang naisip ni Justin na may may mga magsasaka sa lightning sa panahong habang si ang higanteng jabaling ang kanyang tingin sa kanyang mga mata ay ha! Sino ka? Kang great ancient art. Ilang nagbago ang tono ng pagpipitaga. 90. Nagdedebate ba siya ng pagkakataon mukhang wala silang plano. Sino ka? Akong Chaos Cauldron. Ang tanong niya. Diablo, nagpakilala. Panginoon dito. Lord Spectre. Naramdaman kong nawala demonyong espiritu. Palagay ko ay nilamon mo ang Chaos Cauldron. Sir, Panginoon. Gamit ng ganitong pangalan. Ang ideya si Justin na si tunay na pangalan ng gumamit ang mga pinili nila ng random lipas. Lahat, ang mga pangalahong iyon kung saan ang kulo ay ang lahat. 10,000 taon na ang ng mga demonyong may mga lumang pangalan. Bakit? Gusto mga alipin. Tinuya ni Justin. Biglang tumawa si umiling-iling. Siliw na harapan ngunit itabungo niya, mukha siyang namiss. Isa lang silang grupo ay marato, kaya bakit ako nila? Kaunting ka ba si Justin? Natatakot sa kanya. Ito ay dahil ang aking paglilay isa sa kanya. May kasama siyang grupo. Hindi niya ako dapat kalabas ko ang aking ching. Bigla niya Cauldron ang atensyon. Palihim sa mula sa Great Ancient Cauldron. Tapos ng lahat, ang Chaos mula nang ito ay nabuklod. Sa sumagot si Justin of the Sky Demon nang hindi wala ako kaya huwag kang Gari ko bang malaman kung saan mo? Tila nag-iingat. At aking kaalaman, ang bubukas lamang sa bawat daang taon. Oras, paano ka inaasahan lang ni John niya sa sitwasyon ng mundo niya, masasabi ko sa kailangan mo munang sagot. Unang ngunit hindi Rito ay pagod na sa demonyo. Na silang namatay kung hindi lang talikuran ang kanila. Kaya na manayan sa isang mystery galing sa wala. Sinabi ni Justin ang background ng Eye of the Uyang sitwasyon. Lahat ng kanyang mga tanong itago. Ang Eye of the Sky Genteng espasyo na kaya Great Ancient Era. Yun pa man, mas Devil Cultivator bibitiw. 10,000 taon na ang Onyo at Diablo na sa matuwid na magsasakang ilusyonaryong dimension. Dahil mas marami niya na ang lahat ng maaaring mamatay kung panahon ng isa sa mga magsasaka iyon at gumawa pagsira sa sarili. Simula, maaari lapit na matuwid na yung pagkilos.
Ang larangan ng digmaan, Eye of the Sky Demon. Ito ay isang natatanging walang nakayari. Lumitaw bilang isa sa mga o ito ay ang mga ancient immortals. Paman, matagal nang devil cultivator na rehiyong iyon. Kanyang pagsira sa sarili hulog sa kaguluhan. Hindi lang nilalamon ito, maging ang mga nasa matay sa mata ng langit. Ang espasyo ng digmaan noong dakil. Yung espiritu ang nagpapagsasaka na naging espiritu. Karing iyon, lumitaw ang isang pasukan ay bubuo ng pasukan kundi isang kaidiman, isang sukra sa sarili ng sky. Pagkatapos ito ay Austin ay mas nag-aalala na ito, ngunit ang kinadismayan niya maging tapat. Sa lugar na ito 5 lipas, wala pa ang espiritu na ang napaka-natatanging sa halip ang hangganang espasyo ng planeta. Aksyon ka magtungo. Nagulat kaya iba ito sa no wonder pa lumipad ako ng ba't sinabi mo na ang isang taon? Activation base ay mas cultivator na pumasing. Bakit hindi ka isang ni Lord Spectre? Bas ang crack, ang demon ay mabilis na kapag nangyari iyon ay hihina ng husto. Nakamahusay na magagalim. Ang pagkakataon, mga taong nagsasaka. Tungkol sa crack doon na malakas, kaya hindi tayo na maawa sa mga demonyo. Hindi nakakagulat na kung ang kan ay maaari buhay. Mga demonyong espiritu kalagayan. Inampaksang sila ay nakonyo, isang hitsura puno ng mga tingin ng mga demonyo. Kahit na ito at muling mabuhay, ilang umiral sa ilalim. Kumpay sila. Sa espesyal na sana ang kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos ng lahat ay na kailangang kaya sinabi niya sa kanya dito at ipinakita ng clan. Hindi rin masabi ng ano iyon. Maaaring ito ay isang sasaka ng Diablo. Sila ay natuwa ngunito ay kapaki-paki. Ang bagay na ito ay wala ito mga inscription. O nakakita ng isang material. Si Lord Spectre at Justin. Justin na hindi mga bagay-bagay. 50,000 taon na muna ang Sky Demon. Maaari ba tayong mula sa kanya? Pagkapuot, sumagot wala ako sa kaharian iyon, bilang isa sa wala akong anumang sama demonyong nagsasaka. Sa araw na iyon, ang apat na maging tagapamahay malawakang trahedya noong trahedya. Yari ay nagmula sa angkan ng kinakatakutan na noon lamang Lord Spectre ay isang
demonyong espiritong iyon, hindi kanyang mga ban. Ang kanyang cultivation realm, ngunit ninuno ng Meng. Siguradong nakakatakot iyon. Sa 16. Lord Spectre ay namumantong hininga. Hanggang gusto mong umalis, sa ari mong hintayin ang pagdataon. Kang pisikal na katawan. Activation base. Iniisip, maaari palasyo. Samahan ninyo ako, ingat.